Narito na naman po tayo sa isa na namang malaking balita tungkol kay Ripple or XRP. Meron pong isang Swift executive ang nagbigay ng pahayag na nagpapatunay kung gaano po kahalaga pa rin sa XRP sa usapan ng cross-border at cross-currency payments. Kahit maraming bago at malalakas na technology ang lumalabas, palaging isinasaalang-alang itong si XRP pagdating po sa international transactions. At ito po ang tanong, bakit nga ba ganito ang tingin kay XRP at ano ang posibleng epekto nito sa kanyang market price? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng Swift tungkol sa blockchain. Ayan. Ayon po sa pahayag ng isang executive ng Swift, ang blockchain ay hindi pa raw angkop para sa retail real-time payments. Sa madaling salita, hindi pa ito sapat para sa napakalaking volume at sobrang bilis na kailangan sa mga pangkaraniwang transaction ng tao araw-araw. Pero sa kabilang banda, malinaw din na nakikita ng Swift ang halaga ng blockchain para sa mas komplikadong sistema tulad po ng trade finance at correspondent banking. Sa mga sektor na ito, mahalaga ang proof of data at settlement assurance na kayang ibigay ng blockchain. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nagpapakita na mas malapit ng makakita ng mas maraming blockchain use cases sa institutional level. Para kay XRP, malaking oportunidad ito dahil kasama po siya sa mga pangunahing technology na tinitingnan para sa cross-border settlement. Ngayon ay bakit po palaging kasama si Ripple or XRP sa cross-border payments? Si Ripple ay matagal na pong nagpuposition. Ayan, matagal na po siyang nagpuposition ng kanyang sarili bilang isang bridge currency. Sa pamamagitan po ng kanyang XRP token, nagiging possible po ang on-demand liquidity para sa mga bangko. Ibig pong sabihin, hindi na nila kailangang mag-pre-fund ng mga account sa iba't ibang bansa para makapagsagawa ng international transactions. Mas bababa po ang gastos at mas mabilis ang proseso. Ito po ang dahilan kung bakit sa tuwing pinag-uusapan ang cross-border at saka multi-currency flows, palaging nasa mesa ang pangalan ni XRP. Dahil ang kanyang technology ay diretsyong tumutugon sa problema ng liquidity, foreign exchange at saka settlement finality. Kaya pagdating po sa market impact, kung patuloy po na isinasama si XRP sa mga ganitong usapan, tumataas ang tsansa na magkaroon po siya ng mas maraming adoption mula sa mga financial institutions. Ang ganito pong adoption ay posibleng magbigay ng malakas na suporta sa presyo ni XRP sa mga darating na buwan. Paano naman po tinitignan ng Swift ang neutrality at saka innovation? Bagamat malinaw po ang kahalagahan ni XRP, may isang bagay na hindi po basta-basta isusuko ng Swift. Ito ay ang pagiging neutral. Ang Swift ay pagmamay-ari ng mga miyembrong bangko at pinagmamalaki nito ang kanyang posisyon bilang community-led standard. Ibig pong sabihin, hindi po sila basta-basta papayag na ang kontrol ay mapunta sa isang pribadong kumpanya lamang tulad po ng Ripple. Dahil dito, kahit isinasaalang-alang si XRP sa mga particular na corridors, gumagawa pa rin ang Swift ng sarili niyang interoperability pilots. Layunin nitong mapabuti. Layunin po nitong mapabuti ang efficiency ng global payments nang hindi po isinusuko ang kanilang sistematikong kontrol. Kaya sa market impact, ito po ay maaaring magbigay ng mixed signal sa market. Oo, kasama po si XRP, pero limitado pa rin ang kanyang magiging role dahil sa neutral stance ng Swift. Sa madaling salita, maaari pong magkaroon ng price boost tuwing may ganitong mga balita, pero may posibilidad din na hindi pa ito magdulot ng long-term breakout hanggat wala pong malinaw na integration.
ano naman ang hinaharap ng global payments? Ang mahalagang take-away po dito ay hindi po zero-sum game ang global payments. Hindi lang iisang network ang mamamayani. Ang hinaharap ay mas nakikitang bilang coexistence. Yan, coexistence po ng iba't ibang technology. Habang nagpapatuloy po si SWIFT sa kanyang interoperability projects para sa tokenized asset at saka blockchain, mananatili si Ripple bilang isa sa mga pinakamalakas na option lalo na sa mga corridors kung saan mahalaga ang liquidity management at saka cost reduction. Sa market impact, ito po ay magbibigay kay XRP ng tuloy-tuloy na relevance sa industriya. Hindi man siya maging pangunahing solusyon ng SWIFT, sapat na po ang kanyang consistent presence sa global payments conversion para manatili siyang attractive sa mga investors. At bilang panghuli, para po sa akin ang pagiging palaging kasama ni Ripple at XRP sa cross-border discussions ay isa pong malinaw na indikasyon na hindi po siya mawawala sa eksena. Oo, may mga hamon dahil po sa preference ng SWIFT para sa neutrality. Pero hindi rin maikakaila na si XRP ay may technologying tumutugon sa pinaka-critical na problema ng international payments. Ibig pong sabihin, sa tuwing may balitang kagaya nito, lalo lang lumalakas ang narrative na si XRP ay may mahalagang papel sa hinaharap ng global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.